Ayan, good morning. Good morning. Welcome po muli sa ating programa. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Muling nag-aanyaya sa inyo. Nasamahan ako sa maikling sandali sa aking programa. Programang ito may kaugnayan pa rin dito sa aming negosyo sa Uno Online Business. Sana sa mga sandaling ito, saan man kayo naroroon, ay nasa mabuti kayong kalagayan. Pero bago ang lahat, hayaan nyo munang batiin ko kayo ng isang magandang umaga. Shoutout na rin sa ating mga follower, sa ating mga subscriber, gayon din sa ating mga viewer. Bueno, gaya ng dati, muli lang tayo magkukwentuhan tungkol pa rin ito sa aming negosyo. Kukwento ko lang sa inyo yung nakaraang training namin, Zoom gathering namin tungkol dito sa negosyo. Ang nag-share sa amin tungkol sa kanyang karanasan sa negosyo ito ay isa sa aming mga grand upline dito sa Uno Online Business. Siya si Mentor Upline Walter Moday. Ayon sa kanyang kwento, bago siya nakarating sa Uno dito, sa negosyong ito, ay isa siyang aerial manager ng isang malaking company. At siya ay sumasahod ng 50,000 a month. At ayon sa kanya, noong mga panahong yon, kapag sumahod ka ng ganong kalaki, big time ka na. Ay sa totoo naman, yung 50,000 ng mga panahon na yon, talagang medyo may sinasabi ka na nun. Pero ayon sa kanyang kwento, ang nag-aya sa kanya dito sa gantong negosyo, isang ordinaryo lamang na messenger ng kanilang company. Imagine, manager ka, yayayain ka ng isang messenger lang. Oo, yayayain ka sa gantong negosyo. At sasabihin na dito ay yayaman ka. Ayon nga sa kanya, ilang taon siya sa pagiging manager, hindi nga naman siya yumaman. Pagkatapos dito sa gantong negosyo, sa maikling sandali, yayaman ka. So, ang isang manager na katulad niya, hindi maniniwala. Tama. Kaya hindi nga raw niya inintindi yung anyaya sa kanya nung kanilang messenger. Pero lumipas, sabi niya, ang mga panahon, unti-unti may nakita siyang pagbabago. Oo, doon sa nag-anyaya sa kanya. Ngayon, nung tanungin daw niya yung nag-aanyaya sa kanya kung anong sistema ba talaga ng negosyo na yan, sabi raw sa kanya, manood ka, makinig ka. Sabi raw niya, siya na raw, hindi na raw sa inanyayahan. Ang sabi nga daw niya, papasok na ako dyan, paano ba yan? Paano ba sistema dyan? Sabi raw sa kanya, punta ka na lang sa office, makinig ka ron, manood ka ng training, makinig ka yung mga tinitraining. So, ibig sabihin, yung ordinaryong tao na nag-aanyaya sa kanya, nung bandang huli, parang nagbabaligtad ng sitwasyon nila at parang siya na ang nanunuyo. Dahil nakitaan niya ng ebidensya, ng pruweba So, parang hindi na nga raw siya pinapansin. Ang sabi raw sa kanya, punta ka na doon sa office. Oo. So, sa kagustuhan niyang malaman ang talagang sekreto ng negosyong ito at kung paano ba ito, nagpunta siya ng office at doon siya nakinig. At doon nga raw niya napakinggan yung sistema ng negosyo. Di sa ganda raw ng mga pinapaliwanag at yung mga nagpapatotoo, siyempre, kahit manager daw siya, parang nainganyo siya. Oo, nainganyo siya doon sa sistema.
At ang malupit nito, nang dahil doon sa uno-uno, bumitaw siya sa pagiging area manager. At pumasok siya dito sa uno. Ngayon, sa totoo nga naman, hindi madali itong uno. At dito siya nakaranas ng katakot-takot na kahirapan bago niya narating yung tugatog ng tagumpay. Kaya, ang tanging niyang masasabi sa mga bagong miyembro, magtiyaga lang kayo, magtiis lang kayo, seryosohin nyo lang ito, huwag lang kayong bibitaw, kung ano narating ko, mararating nyo rin. Dito nga daw sa larangan ng unong ito, bago niya narating yung tugatog ng tagumpay, ay katakot-takot daw na kahirapan ang inabot niya. Hanggang sa iniwan siya ng asawa niya, nagsolo na lang siya. Dahil yung asawa niya, isang OFW, parang nagalit siya sa kanya, ibiri mo, branch manager ka na, area manager ka, bibitaw ka, nandaya ng sa uno. Oo. Pero, hindi naman siya nagsisisi dahil, kasi nga, ito na nga, nasa tugatog naman siya ng tagumpay. Mas, nahigitan pa niya yung laki ng sahod niya bilang area manager nung nandito na siya. Ay kumikita na siya ng milyon eh. Oo. Ay sa loob ng 5-6 na taon daw niya sa serbisyo bilang manager, hindi niya kinita yun. Oo, yung ganun kalaki. Kitain man niya yung 1 milyon taon. Samantalang dito, nung narating niya yung tugatog ng tagumpay, panis yung 1 milyon sa kanya sa loob ng 1 buwan. Oo. Ano nga siya Grand ano siya ng Uno Scorpion, isa siya sa mga grand upline ng Uno Scorpion. Sila mga pioneer nitong Uno. Imagine, sabi niya, ang nag-aya sa kanya, isa lang ordinaryong messenger. At kaya naman siya nainganyo dahil nga nakitaan niya ng prueba ng resulta. Isang messenger biglang yumaman, nagkakotse. Oh. Eh siguro nga, sabi nga niya, kung hindi aalis sa pagka-messenger yun, mamamatay na lang sa pagka-messenger yun, hindi magkakakotse yun. Dahil nga naman siya, bilang manager, ilang taon siya, wala siyang kotse. Oo. Bilin niya, motor lang. Bilang manager. Oo. Eh yun nagulat siya messenger, nagkakotse. Yumaman. Oh, naunahan pa siya, kumbaga. Diba? Yun ang parang natangay siya na nainganyo siyang pumasok dito. At hindi naman siya nagsisi, bagamat bumitaw siya sa pagiging manager niya at iniwan siya ng asawa, ay ngayon naman, humihiga sa pera. Oo, pero yung pagiging humble niya, hindi nagbago, dati pa rin, napakabait ng aming grand upline na si Ginoong Volter Muday. Oo, pakabait nung ano namin na yun. Siya nga nag-sharing sa amin nung nakaraang training. Sa training gathering namin. Senior niya yung kanyang kasaysayan. Hindi ko na ikukwento sa inyo lahat ng kabuuan dahil kung ikukwento ko lahat ng kanyang ikinuwento, baka abutin tayo ng umaga. Oo. Putol-putol lang. At the same time, yung kinuwento niya naman sa amin, summary na lang din yung kanyang karanasan. Kasi nga, sabi nga niya, kung ikukwento ko sa inyo lahat, baka 2 araw, di pa tayo tapos. Kaya ganun din. So, ganun nga nangyari. Dumating siya sa tugatog ng tagumpay. Kaya ang tagubilin niya, lalo sa mga bagong miyembro, magtiis lang kayo, magtiyaga lang kayo, seryosohin nyo lang ang negosyong ito. At sinasabi nga niya, buti nga kayo, maswerte kayo, mga bagong pasok, dahil ang training natin via Zoom na lang. Kung may mga prospect at aakayin mo sa negosyong ito, papasahan mo lang siya ng ating mga link ng Zoom. O, makakapanood na siya ng training. Hindi kagaya kami nung araw, sabi niya, pupunta ka ng office, kung may invite ka, dadalhin mo yan doon. Pamimeriendahin mo, pakakainin mo. O, samantalang nga naman ngayon, inimbitahan mo, bahala siya sa pagkain niya, bahala siya sa ano niya, dahil via Zoom. Diba? Kaya nga lang, sabi nga niya, magtiis lang kayo, magtiyaga lang kayo. Mararating nyo rin ito. Oo.
Kaya nga naman ito, talagang ipinangaanyaya namin ito doon sa mga nangangailangan ng extra income. Dahil extra income lang naman to eh. Oo. Pero dito, marami nag-umpisa sa extra income na ngayon ay naka full time na. O nagsi 6 digit na rin sa kanilang income sa negosyong ito. Oo. Kaya, ang negosyong ito talaga, trending ito, hindi ito scam, hindi ito lokohan. Marami nang nagpapatotoo na galing sa mababang uri ng tao na nakarating sa tugatog ng tagumpay. Imagine nga yun, no? Ha? Yung nag-akay kay Upline Bolter o kay Mentor Bolter, yung nag-akay sa kanya. Ordinaryong ano lang, messenger. Imagine yun. Tsaka hindi lang yun. Yung isa rin nag-sharing sa amin eh. Hey bro, good morning. Oh bro, good morning. Oh, mukhang meron kayong ano ha? Meron lang ni Mama Mary. Okay, sige. Oh, ito may kausap ako eh. Sige. Okay, no. Excuse me, meron ako mga kabarangay na dumaan. Ayan, no. Ayan sila, papakita ko sa iyo. Mga kabarangay namin. Oh. Yan. Meron silang operation ngayon. Yan. Oh. Ayan yun sila. Kabarangay namin. Ngayon, tuloy natin ang ating kwentuhan. Tungkol pa rin dito sa aming negosyo. Ayun nga, ang tagubilin nga niya. Kung may mga akay kayo, pasahan nyo lang ng Zoom training natin. Wala nang kahirap-hirap nga naman. Sa totoo lang naman. Oo. Hindi kagaya nga naman nila nung araw. Isipin mo, mamamasahe ka, gagastosan mo pa yung akay mo. Pamimeriendahin mo. Dito nga naman, ayan lang. Dadalo ka lang ng mga Zoom training. Diba? Okay, tuloy natin ang ating kwentuhan. Kaya kayo na nakakapanood ng video ito, ay inaanyayahan ko na subukan nyo. Hindi mo naman kasi talaga malalaman ang isang bagay kung hindi mo susubukan. Oo, tulad ko. Ako nung bago ako kain dito, isa rin ako sa mga kagaya nyo kung kayo'y nagdududa. Isa rin ako sa kagaya nyo na nagdududa. Pero kasi, sa totoo lang, ang pagdududa, wala rin namang minsan ibubungang maganda. At tandaan nyo, walang umasenso sa kadududa. Kasi, kung puro kaduda, anumang ganda ng opportunity na iaalok sa'yo, kung puro kaduda, wala mangyayari, di ba? Oo, normal lang yung magduda ka, pero habang nagdududa ka, pakiramdaman mo at suriin mo yung iniaalok sa'yo, pag-aralan mo. At pag inaakala mo namang okay, go. Sige. Diba? Bueno. Sana kahit konti meron kayong natutunan dito sa aming negosyo. Ha? Kita-kita na lang tayong muli. Hanggang sa muli. Pero huwag niyong kalimutan mag-subscribe at umindot ng notification bell para laging updated kayo dito sa ating mga video. I-like and share nyo na rin ito para malayo ang marating at maraming makaalam tungkol dito sa ating pinag-uusapan na may kaugnayan dito sa aming negosyo. Bueno, ito pong muli ang inyong lingkod ng online business, si Boyet. Paalam!